Okay, so ito po yung proposal na POS system na para sa laundry shop na may customer details, point system as payment at RFID. Okay? So, paano siya ginagawa? Ano natin gawin? Yung usual transaction like cash basis muna. Say full service, i-click lang yan. Tapos, add customer tayo. So, kung naka-encode na yung mga customer natin, ito makikita mo siya. Then, pwede yung i-search yung mismong pangalan. For example, Aris Aguilar. And kung may ano siya, may RFID, for example, pwede natin siya tap like that. So, merong RFID dito sa tabi ko and card. So, ganyan po yung lalabas. Okay? Then, pag-add naman po ng customer details with RFID code, madali lang din naman. Okay, kunwari, ito yung pinaka-customer natin for today, then add receipt. And meron tayo dito mga details like contact number, address, then kung lagay yung birthday, tapos let's say more info. Yan, kung ilan na yung visit na ginagawa niya, ilan na yung na-earn na point, first and last visit, and total spent amount sa business natin. Okay. Then charge natin, for example, cash and GCash payment yung available. No? So dun muna tayo sa cash. Kunwari ang ipinayad is 500. I-ano niya, ko-compute niya yung sukli, then click charge. Yan. And actually, may notification dito na nag-earn siya ng point. So, pwede natin iset kung ano yung requirements na amount para mag-earn siya ng point. Okay? And then, sa email address naman, kung merong email na nakalagay dun sa account niya, pwede natin isend yung resibo sa kanya directly. Okay? I-click mo lang yan, send receipt, then receipt sent email nung cost. Then start new sale, that's the next transaction. Okay, paano naman kung point system? Kunwari, full service, then add tayo ng customer ulit, then gamit tayo ng another bar. Wala. Ito pala isang barcode. So technically, ito yan, si Juan de la Cruz. Yan. Okay, ganun siya. Oops, sorry. Babag. Anyways, so ito siya. Yan yung isang RFID na ibang customer naman. Click natin yan, then redeem points. Ngayon, itatype lang kung magkano yung amount na ni-redeem niya. Say 180 pesos nakalagay dito. Then click lang yung okay, then diretso na tayo sa charge. Then charge na kagad. So, dito naman, since yung account niya walang email address, siguro hindi bigay, wala din. Wala siyang bibigay. And hindi siya nag-earn ng points. Since points yung ginamit. Okay? So, kung gusto nyo po, kahit nagre-redeem ng points, parang may rebate, pwede naman. Diba, binayad niya 180 points, mag-earn pa rin ng point. Ayan. And then, yun lang po sa transaction, very simple lang. And if you want to add services dito, i-add up ka lang. Then, ang idea ko naman for top-up points para pumasok sa kahera is, halimbawa, si Juan de la Cruz magta-top up ng 1,000 pesos. Siyempre, magbabayad yun sa cashier. Yun nga lang, hindi siya automatic i-add dun sa account. May manual mag-add nung point dun sa account para ma-convert yung
cash. Pakita natin sa demo. Kunwari, 1,000 pesos. Siguro 1,000 pesos. And then, ang gagawin natin is seselect pa rin natin kung sino yung customer. This is my idea, no? So, pwede namang kontrahin kung sakali. Add to receipt. Kasi papasok yung pera eh. Or siguro, pwede naman, ang gagawin natin, papasok natin siya sa pay in and pay out. Yan na natin. Then, charge natin siya. Tapos, cash base. Let's say Gcash payment naman, yung ginamit niya pang top up. Then, charge natin. Start sale. Ngayon, meron itong back office na tinatawag. Makita natin siya. So, ito, using your laptop, computer, or another tablet. Ito yung customer base. For example, kay Juan de la Cruz, sabi niya, magta-top up siya ng double check muna natin sa sales product. Mayroon top up points. Natin customer base. Dari top up natin Juan de la Cruz. Tapos, ito, edit point balance. Gagawin natin siya 1,200. Pero syempre, para hindi nakakalito, mas madali para i-add lang talaga direct. So tayo sa loyalty, add point, then 1,000. Select natin customer, Juan de la Cruz, add point. Pagbalik natin doon sa customer base, ito na siya, 1,200. Okay, tapos ito yung last visit date, etc. ng mga detail. And pwede siyang i-export, import mga kung meron kayong Excel file. So, balik tayo dun sa main POS. Yan. So, paano naman yung isang idea kung hindi natin siya ita-transact like may nagpe-purchase? Okay. So, dito siya. So, tayo sa manage sales, cash management, then drawer transaction. Drawer transaction, like 1,000. Mag-a-add tayo ng reason. New. Tayo dito na top up point. Natin. Use natin. Tapos note kung kanino yung load. Kung kanino nag-load. I guess okay din to kasi may history kung kailan nag-pay in and pay out. Let's say Juan de la Cruz ulit. O siguro sa akin na sa ibang account. Tapos siguro lagay natin yung barcode or RFID. Optional naman. And pay in, meaning ipapasok natin yung cash or let's say Gcash dito dun sa account. Pero usually cash basis dapat pagka drawer transaction. Proceed. Pag tinignan siya sa report, shift report, may nag-paid in. Kanina 0. So meaning may pumapasok na pera. Pero ang catch, parang hindi siya sales. Or siya, i-convert kasi siya sa point. Ganun yung mangyari. Okay? So, let's talk about it. And optional naman yan. Pero tingin ko kasi, since top up, and i-consume niya yung amount kasi na yun in the future, baka ito yung maging option natin. Okay? So, balik tayo dun sa transaction ulit, new sale, full service ulit, natin si Juan de la Cruz, natin yung points niya dito.
1290. So, ganun lang ulit yung cycle. Okay. Tapos pag na-review mo naman yung yung back office, ito siya, meron tayong dashboard dito. Ito yung nagiging sales natin. Instant. So, for example, ito, tatanggalin natin siya kasi cash in and cash out yun. Kumbaga top up siya. Pero sa ship report nung ng mga cashier natin, pag magre-remit, yun, papasok yung mga tinop up. Kasi kailangan nilang i-encode sa system dahil kailangan makita din natin sa system at sa account ng client na nag-top up. May security tayo doon. Okay. And then, paano malalaman kung cash, Gcash, or points yung pinambabayad? Meron tayong ditong sales by payment type. Ito siya. Sa points, let's say for today, may dalawang customer na gumamit ng points nila as payment. They have their RFID. Cost sa cashier natin. Ganun. Then, paano kung cash basic? Yun, cash, ito naman siya. Gcash payment. Ito yung mga customer na wala pang card or hindi interesado magkaroon ng card. Kasi they have their own reason. Yun lang yung ID. Kasi may mga ganong cost. Ayan. And then, bukod doon, meron tayong mga advanced reports dito. So, for example, may nagtangka mag-delete ng resibo na clear natin para malaman ang pagiging trustworthy nila. So, may mga ganyan. Okay. And then, pa? Sa ship report, ganun din. Halimbawa, nag-stop ship itong end of ship. Tapos, magpiprint yan ng report. Actual cash amount, ibig sabihin, i-explain natin. Starting cash, ibig sabihin, ito yung pondo nila. Panukle pag nag-open. Then, cash sales, ito yung pumasok na cash. And then, yung paid in kanina, yung magta-top up ng cash convert to po. Ito yung possible natin pwedeng gawin. Tapos, expected cash amount is 1,180. So, syempre, yun yung on-hand cash cashier. Ngayon, sa sales naman, ito yung gross sales natin like 1,900. Kung may accounts tayong binibigay, mga refunds. Then, ilan yung na-accumulate sa points, cash, Gcash. Ito is hindi kasi na-cut off. Kung makikita dun sa back office, 360 lang. Pero ang starting date kasi ng nito is nung May 4 pa. So, dapat kina-cut off yung system daily kung sakali. Yan. Pag nakalimutan i-cut off, ko-continue yung sales kinabukasan. Papatong. Okay, try natin ship and kunwari ni-remit is 1,150 lang. Short siya ng 10 or 30 pesos. Pag over naman, let's 1,2 yung ni-remit, sobra siya ng 220 pesos. Tapos, syempre, baka may hindi siya nasuklian, no? Pwedeng may hindi na kumuha ng pero syempre, hanggat maaari, doon tayo sa SAC. 1,1. Okay. Meaning, tama yung sukli, hindi na so short. Usually, ang gumagawa nito is either the owner or yung pinagkakatiwalaan mas mataas yung position, managers. Run ship end, continue, complete, then start another day. Start ship, para hingi uli ng opening balance. Pare, 1,000. Start na ulit this. Okay? Tapos, bukod dyan, tignan natin ito sa back office, yung ship report. And actually, nag-i-email po.
email siya na report. And view natin, ito yung breakdown dun. Same na same no nag-cut off siya. And double check po kung dito. Pero ano yan, nag-i-email lang report, sineset up. So, ayan po, yung POS natin. And to be honest, it has optional subscription. Optional. Meaning kung gusto mong i-avail, then avail mo. Pero pag hindi naman, use it just like walang binabayaran na monthly recurring. Yan lang. Yan po. Ito yung proposal ko and bagay din ito kung multiple branches kayo, pwedeng isang account lang. Tapos, dito, isa lang yung tinitignan mo na data. Tapos mapipilter mo naman yung laundry shop number 1. Pero kung gusto mo pagbuko rin ng account, okay lang din naman. Okay, so that's all for this video po. And if you have any questions in mind about this, please chat. Thank you po.